Napaka-controversial nga ng naging laban ng Converge Fiber Xers at ng Tropang Giga. Ito yung dagger 4-point shot ni Scottie Hobson na kung saan ito nga ang nagpapanalo sa laban nila kontra sa Tropang Giga sa score na 95-96. Lamang pa naman ng 3 puntos ang Tropang Giga ng tira nga ni Scottie Hobson ang dagger na yon, at ito nga nakikipagtalo si Coach Chat Reyes kay Clint Cabuntin dahil nga bakit hindi pinaul si Scottie Hobson. Ayon nga mismo kay Clint Cabuntin, 4-point play kasi ang tinitira ni Scottie Hobson dahilan para nga hindi nila ipaul, at naka-ball screen ang play ng Converge Fiber Xers dahilan para mahirapan depensahan ni Glenn Cabuntin. Kaya inaasahan sa mga susunod na game ng laban, marami na ang magkaka-interes na kunin ang 4-point play dahil nga kay Scottie Hobson. Eto na, ang number 5 pick ng Northport Batang Pier ay napaka-controversial. Kasama na ang kanyang ama na si Danny Ildefonso sa ipinatawag ng Commissioner's Office. Ipagpapaliwanagin si Danny ay ni PBA Commissioner Willie Marshall sa kanyang naging sagot sa mga comment section ng Facebook na kung saan sinabi niya na ang kanyang anak ay hindi maglalaro sa isang farm team. Ayaw niya magkaroon ng farm team. Gusto niya doon siya sa championship team na kung saan mas mabuti ang magiging kapalaran ng kanyang anak. Ayaw niya ng pinaglalaro sa mga pipitsuging team. Kaya naman gustong pagpaliwanagin ito ni Commissioner Willie Marshall kung sinong team ang tinitukoy ni Danny ay na farm team. Alam natin na ang tinutukoy ni Danny ay na farm team ay ang Northport Batang Pier na kung saan nagmamay-ari nga ngayon sa peak ng kanyang anak na si Dave Ildefonso. Ayon nga kay Idol Snubadwa, ilang kupunan sa PBA ang gustong or nagkaka-interes na makuha itong si Dave Ildefonso. Isa na dito ang Rain or Shine Elasto Painters, pero tinanggihan ito ng Northport. Pangalawa, ang Converge Fiber Xers. Gusto ng Northport na si Justin Arana, pero kung hindi papayag ang Converge, huwag mo na lang ituloy ang trade negotiation. Ang pangatlo, ang NLEX Road Warriors. Gusto ni Coach Joing Chico na makuha itong si Dave Ildefonso, pero ang ibibigay lang sa Northport Batang Pier ay itong si Junel Policarpio sa number 6 pick. At ito, ang pang-apat ay ang Meralco Bolts na kung saan ayon nga sa ulat, ibibigay daw ng Meralco Bolts ang next year first round pick nila at isasama itong si Pasaol kapalit ni Dave Ildefonso. Kung sakasakali mang itong si Pasaol or pumayag ang Northport Batang Pier sa offer ng Meralco Bolts na kukunin ang number 1 pick next year or first round pick next year na Meralco kasama itong si Pasaol, ay tiyak magandang tulong ito or magandang addition itong si Pasaol para sa Northport Batang Pier. Alam natin na ang kakayahan nitong si Pasaol ay isa itong high scoring guard na po pwedeng makatulong sa Northport Batang Pier. Nangangailangan kasi ngayon ang Northport Batang Pier ng isang scoring machine. Kaya nga nila itong kinuha si Dave Ildefonso. At saka meron itong napakataas na field goal percentage sa 3-point itong si Pasaol. Dahilan na malaki ang tsansa kung sakasakali man kagatid ito ng Northport Batang Pier. Alam natin ang kakayahan nitong si Pasaol na kung saan ang career high points niya noong naglalaro pa ito sa UAAP sa ilalim ng UE ay 50 points. Kaya hindi kataka-taka, nakakailanganin talaga ito ng Northport Batang Pier kapalit ni Dave Ildefonso. Kung sakasakali mang matuloy ang negosasyon ito ng Northport Batang Pier, malaking bagay ang first round sa susunod na taon ng Northport Batang Pier dahil po pwedeng mas mataas nga lang ang kanilang makukuhang
pick sa Meralco, pero at least dalawang future picks or next year first round pick ang makukuha ng Northport Batang Pier, lalong-lalo na kung malalim ang magiging draft class next year. Kaya it's a win-win situation sa bawat kupunan na kung saan pwedeng matuloy ang nasabing negotiation para mapunta itong si Dave Ildefonso sa Meralco Bolts at magpalalim sa wingman position naman ng Meralco Bolts, lalong-lalo na nagkakaedad na ngayon si Alin Maliksik. Kaya aabangan natin ang Northport Batang Pier at ang Meralco Bolts involving itong si Alvin Pasaol, first round pick next year ng Meralco, at itong si Dave Ildefonso. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Sir Adrian Dulay at sa Dulay Family, Malyari Mascarinas, Kagawad kat sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Anthony Laquialon, at sa Laquialon Family, Ronald Bersubidad, John David Gulapa, Rene Dineros, at siyempre si Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite. Paki-like, paki-follow, paki-share po ng Facebook fanpage ko na Polgoso, Hapres PH, at TikTok channel ko na Percival Monteron Channel. Marami pong salamat.